Wala na? So, anyway, purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay mag-concentrate sa ating paglapit sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga dito sa awit, 117 verse 1 and 2, purihin si Yahweh. Dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin. Ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wagas. Amen? So, nawa sa ating mga puso ay taglay ang kagalakan sa umagang ito, na kilalanin na tanging ang pag-ibig lang ng Diyos ang tunay na dakila. At sabi nga, tapat. Tapat siya. No? Kung dito sa mundo ay wala forever, si Lord lang forever. Amen. Kaya purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. At bago po tayo mag-alay ng ating pagsamba, tayo po muna ay manalangin. Tayo po tayo. O dakilang Diyos na maraming nasa langit. Salamat po sa muling pagkakataong ito sa umagang ito na kami po ay makalapit sa iyong banal ng trono. Patawarin mo kami tinisi ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus. Ano man yung mga pagkakasala, mga pagkukulang, sa salita, sa isip, maging sa mga reaksyon na hindi nakalulugod sa iyong paningin. Pakihugasan mo po kami pag-ibanalin sa mga oras na ito upang patuloy po namin maranasan ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na ito po ipinangako mo. Na kung saan merong dalawa, tatlong nagtatipon sa iyong pangalan ng iyong banal na Espiritu ay naririto. Na kung saan ay kailangan namin sa oras na ito. Search our heart, O Lord God. We know, O God, without you, we can do nothing. Lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon, ay pwede namin itago kung sino man. But sa iyo, Panginoon, we cannot hide you, Lord God. Batid mo ang nilalaman ng aming mga puso, ng aming isip. Lord, patuloy mo kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo at pagtulong sa amin sa kabila ng mga problema, pagsubok na meron kami pinahintulot sa aming buhay. But still, Lord God, we are here, Panginoon, upang ikaw ay purihin. Pasalamatan at kilalanin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat na kami ay pinalalakas mo at pinagagaling sa aming mga karamdaman. At yun po ay sapat na upang patuloy po namin ipagkatiwala ang aming buhay maging ang gawain ito, Panginoon. Sa lahat ng tatayo, sa harapan, to lead us our praise and worship, Lord. Lord, balutin mo sila ng iyong banal na dugo, Panginoon Jesus. Lagyan mo ng mga awiting makalangit ang kanilang mga dangin, Panginoon, na siya magbubukas ng iyong trono, Panginoon, ang pintuan ng langit. At i-pour out mo sa amin yung blessing, hindi lang sa financial, Panginoon, blessing na ang aming spiritual na buhay ay patuloy na yung palalabuin ang pagkakalooban ng iba yung kagalakan ng kalamasan sa umaga ito. Dalangin ko rin po yung iba namin mga kapatid na wala pa, tulungan mo po sila, hawin mo po ang kanilang daraanan upang sila po ay makasama namin na magpupuri sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, in your presence there is peace, there is joy, Panginoon, and there is healing. Kaya, Lord, salamat na mararanasan po namin yan sa umagang ito, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain ito. And even now, God, sa word na aming pong maririnig, hallelujah, itatayo mo po sa harap, ay iaanoy po, karoon ng panibagong revelasyon sa mga salita mo, Panginoon, na magdudulot sa amin ng panibagong pag-asa. At ganoon din sa kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Jesus, sa umagang ito, Panginoon. Sa aming mga kapatid, Lord, na wala ano man ang kanilang pinagkakaabala. Tulungan mo kami na pagsikapan na unahin ka, Panginoon, sa aming buhay upang lahat na ng bagay ay idaragdag mo, Panginoon. Ang nais ko na idagdag po sa aming Panginoon ay yung pusigasin ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon.
At lalo tigit isang spiritual na pagkakais na upang kami Panginoon ay mabuklod ng iyong pag-ibig. Kaya sa iyo po ay pinagkakatiwala ang gawain dito, Panginoon. Pinupuri ka po namin at patuloy na pinasasalamatan. Ito po ang aking dalangin at pagsamo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At amen. 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 Ayan, bago po tayo magpuri sa Panginoon, gusto ko na po i-share yung pagdadama sa akin ng Lord kanina umaga. Alam ko, familiar na po kayo sa lahat sa Romans 8:28. Familiar po kayo lahat doon? Diba? In all things, God works for the good of those who love Him. To those who have been called according to His purpose. Alam niyo po ba, mali po pala yung pagkaintindi ko dun sa His purpose. Na-reveal po sa akin yung heart ko doon noong Friday kasi nag-pray po ako doon. Lord, I know you work for in all things you work for those who love you, who are called according to His purpose. Pero alam niyo po ba pagkaintindi ko sa His, minsan ginagamit ko their purpose. So, hindi pala siya tungkol sa purpose natin. It's not our purpose. It's God's purpose. Amen. It's God's purpose. Pero ano ba yung sinasabi doon na kalooban ng Diyos? Bakit daw nasa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin? Malalaman po natin yan sa verse 29. So sabi po doon, sa verse 29, sapagkat sa mula pa alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, sa simpleng salita, ang nais ng Lord, bakit in all things, gumagawa siya para sa kabutihan natin ay para maging katulad natin ng Panginoong Jesus. Maganda man yan o hindi, magandang bagay man yan na nangyayari sa atin o hindi, lahat ng yan, God will work for our good. Kaya thank you, Lord. Isa po yun sa naging pagtatama sa akin ng Lord. It's not our purpose, it's God's purpose. So let's praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus, light of the world, shine bright.
Jesus. Holy, holy, holy.
Let's just pour out our heart to it right now. Hindi pa kailangan ng lyrics. We just need to pour out our hearts. Amen. Let's pour out our hearts right now. Hallelujah. Speak to us, Jesus. Speak to us. Holy Spirit. Nothing in this world is your myself. Yes, Lord, listen to the cry, the heart of your people. Yes, Lord. Let's sing, Jesus be the center of my church, of our church. Let's sing it to the Lord. Let's Jesus be the center of our Amen. church. Hindi ang sino man, only Jesus. Yes, only Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Center of my church. Jesus is the center of my church. And every will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Once again, Jesus be the center of my church. Hallelujah. Jesus be the center of my church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. The center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. You're the center of it all. Center of it all. Yes, Jesus. Be the center of our church. Be the center of our life. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Give praise to the Lord right now. Lagi po natin yung i-desire na si Jesus ang maging sentro po talaga ng church natin.
Pero of course, bago po mangyari na sa church po natin, maging center si Jesus, mauna po muna sa buhay ng bawat isa sa atin. Let Jesus be the center of our life, susunod na po doon, Jesus will be the center of our church as we gather. Amen? Amen. Hallelujah! So let's give praise to the Lord. Let's bring our praises to the Lord. Hallelujah! Praise you, Jesus. Be praised. Amen. Praise God. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord, sa kagalakan na inilalagay ng Diyos sa ating puso. Amen! Masaya po kayo. Amen! Amen! Pero parang hindi mo nababanaan sa inyong mga pieces. Hindi nababanaan. Amen! So, tayo po ay pinagpala ngayong umaga. Amen! Hindi na ngayong umaga. Na whole week tayo ay pinagpala ng Lord. Amen? Kaya dapat natin siyang murihin. Sabi nga, di ba? Ang lahat ng tao dito sa balat ng lupa ay magpuri sa Panginoon. Hayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Sino ba ang pinagpala ng ating Panginoon? Taas po. Ayan, si Ate Susan. Ayan, purihin ko ang Panginoon. Tunay na po na napakabuti ng ating Panginoon. Pero bago ko po pasalamatan ng Panginoon, gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat sa mga panalangin para po sa ating anak. Amen. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. No, sabi nga kanina, ang lahat ng bagay gumagawa ng Diyos para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. No, alam niyo naman mga kapatid, nakagagaling na po namin sa hospital noon, sa PJS, at tumalo po ako nung isang linggo, pero nung gabi, sinabi ng anak ko na, Mama, hawakan mo yung aking kamay, naninipit yung dibdib ko, mamamatay na ako. Siyempre bilang nanay, ninervyos po ako,
anak ko. Sabi ko, Panginoon, pagod na po ako. Tsaka, wala na po kami pera. Sabi ko sa Panginoon. Sabi ko, wala na po akong isip. Kayo na po ang bahala. Pero sabi, dinala po namin yung anak ko. Ang balak po namin talaga, dadalhin po siya sa PJS ulit. Pero napakabuti po ng ating Panginoon. Nung malapit na po kami sa district, sabi ng anak ko, Mama, hindi ko na kaya. Sabi ko, ibaba na sa district. Binaba na po namin. Purihin po ang Panginoon, inasikaso agad yung anak ko. At pagkaman na naghintay po na kami ng isang gabi, na ako po nakatayo, siya nakaupo lang, pero purihin po ang Panginoon. Agad naman po kaming inakyat sa taas, pagkaman hindi ko po alam na napakaganda pala ng hospital ng district yung bago. Talagang inasikaso po yung aking anak na ang daming mga doktor, nurse na talagang nakita ko na kagaya rin sa PGH. Napakabuti ng Panginoon. At habang ko po pinabantayan yung anak ko, mayroon po doon, hindi malayo sa amin yung mayroong sakit na leukemia, tapos meron po isa, puputulin yung paa dahil may cancer, at si nanay po may sakit sa bituka. Sabi ko, Lord, bagamat hindi ko dapat pwedeng iwanan yung anak ko dahil sabi ng doktor, yung puso ng anak ko kailangan, ay hindi iiwanan yung pasyente. Pero sabi ko, Lord, iiwanan ko yung anak ko. Ipanalangin ko po yung mga may sakit na to. Alam niyo po, umiiyak po silang pinapanalangin ko at tumanggap po sila sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tunay na ang Diyos kumagawa ng mga mabubuting bagay. Kami po, 8 araw sa ospital, pero purihin po ang Panginoon. Kahit 5, wala po kaming binayaran sa ospital. At talagang dininig ng Panginoon na sinabi ko, Lord, wala na kaming pera. Kaya purihin po ang Panginoon. Paglabas pa po namin, talagang napakabuti ng Panginoon. Mayroon pa po, ang dami pong resita ang aking anak, pero lahat po yun, may nagsuporta na bumili ng gamot ng anak ko. Pinupuri ko po at pinapasalamat ng Panginoon. Yes, sa lahat po, nakita ko na unti-unti na po na dinidig ng Panginoon yung panalangin ko na ang pamilya ko, ang mga anak ko, makakakilala po sa Kanya. Lahat po mga anak ko nananalangin na at talagang nagtitiwala na sila sa Panginoon. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating Panginoon. Amen. Totoo po yun na kahit may mga bagay tayong hindi maunawaan kung minsan, no, pero alam ng Lord kung paano, dahil may nangangailangan ng panalangin, inalaw ng Lord si Ate Susan na nandoon, no? Yun ay kalooban ng Lord. Pagkaman kung titingnan natin hindi maganda yung sitwasyon, ang Diyos ay napakahiwaga ng kanyang pamamaraan para sa ikaliligtas ng kaluluwa na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya, thank you Lord na ang Lord pa rin talaga ang nakakalam kung paano prinubide ni Lord, no? Sabi ko kanina, di na napakapangit dahil syempre bilang nanay, mag-hysterical ka dahil ganon, but thanks be to God na ang Diyos ay Diyos ng pagpapala at hindi siya mauubusan. Amen? So, sino pa po? Ayun po. Magpapasalamat din po kasi naalala ko po yung tatay ko. Ewan ko po kung alam po na lahat. Kamamatay lang din po talaga last week. Ng lolo ko. Tatay po kasi tawag ko. Lolo ko po yun. Alam niyo po yun, medyo mapapaisip ko po kasi gumastos sa Zarate. Tapos end up lang din po, mamamatay din po siya pagtapos ng pangalawang sugod sa kanya sa ospital. Pero salamat po sa Panginoon. Alam ko na siya ay gumagawa sa lahat para sa kabubuti na bagay sa atin. Ang pinapasalamat ko po yung habag po na binigay niya kay tatay. Habang nandun po siya sa Zarate, bago po kami lumabas, inayaan po ng Diyos magkaroon siya ng pagkakataon na tumanggap din po talaga sa Panginoon Jesus. At nakita ko po na responsive siya nung time na yung kahit hirap na hirap siya magsalita. Makikita ko hindi lang siya oo, hindi lang siya hindi. Kaya alam mong nakikinig talaga siya. Kasi yung tatay ko po, yung lolo ko, usually, po siya, mainipin po talaga yun. Mga
magsalita, nakita ko po yung patience niya hanggang sa tumanggap po siya sa Panginoong Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako na kinahabagan po siya ng Diyos. Kaya sa Diyos po ako po rin. Yan, tulad ng sinabi ko kanina, hindi talaga titigil o hindi gagawa ng paraan ng Diyos para hindi maligtas ang kanyang anak na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Then ako din po ay magpapasalamat kay Lord. Sandali lang po ito kasi halos isang buwan na po talaga na nag-struggle ako sa aking tiyan. Na talagang nung nakaraang linggo, yung pang nakaraan, eh talagang akala ko ay magpapadoktor na ako, magpapa-hospital. But sabi ko nga, Lord, meron kang hindi pala 6 na mga bata na ipinagkatiwala mo sa akin. Kaya yung gagastusin ko sa hospital o sa pagpapagamot ay sa kanila ko na lang gagastusin. But thank you kay Lord na akala ko ay okay na. Siyempre, nag-pray ka. But andun, patuloy pa rin. So inalaw ng Lord na the whole night ng Saturday ay hindi po ako makatulog para ako po ay makapanalangin sa Panginoon. Amen. At purihin ng Panginoon na habang lumilipas sa mga araw, dahil alam naman ng Lord ang desire ng aking puso na talagang mas gusto ko na nasa presensya ako ng Panginoon kahit pa ako ay may nararamdaman. Kaya purihin ng Panginoon na talagang tuloy-tuloy na ipinagkakaloob ng Lord yung comfort sa physical at ganoon din, na sabi ko nga, Satanas, kung nakikita lang talaga kita, pakakalbo ka na sa akin. Dahil talaga naman, at purihin ng Panginoon na sabi ko sa kanya, hindi mo na pwedeng ulitin sa akin ang naging buhay ko noon sa pagtataguyod sa aking 5 anak. Dahil meron po ako ngayong 6 na apo na hindi naman totally na sa akin. Dahil ayaw ko talaga mag-alaga ng apo. Dahil maglilingkod ako kay Lord. Pero yun, sinusupervise ko sila at 2 bahay ang parito na nakakatulong din pala sa akin yung paglakad-lakad kong gano'n. Dahil ngayon po, purihin ng Panginoon na normal na po yung aking blood sugar. Kaya sa Diyos ang kapalitan. Amen? So, medyo si Pastor Nonon ay nag-CR po yata. Kaya na. Nandyan lang. Kaya may kinausap. Kaya ihanda po natin ang ating puso para sa pakikinig ng espesyal na bahagi ng ating gawain at yun po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos at tinatawagan ko po ang ating Pastor Nonon. Praise the Lord. Amen. Kamusta po kayo ulit mga kapatid? Mas mabuti kaysa dati. Kaya, kasi patuloy po tayong binabago ng Panginoon. Amen. So, lalo po tayong bumubuti sa Panginoon. At purihin ang Diyos. Nandito po tayo muli. At tayo po ay tinipon ni Lord para tayo ay sumamba sa Kanya, magpuri, magpasalamat, mahinig ng Kanyang salita, at maging pagpapala sa bawat isa. Amen, mga kapatid? So, tayo po ba'y handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo po natin tumayo at ating pong babasahin ang ating main text para po sa panibagong mensahe na ibibigyan ng Panginoon sa atin. At yan po ay base sa Hebrews chapter 12 verses 5 and 6. Okay, so ang sabi po sa New International Version, and you have completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son. It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son." Sa Tagalog po itong pagkakasabi, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang
Walang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Amen? So tayo po'y manalangin. At siguro po sa sandali ito ay patuloy po natin isama sa panalangin ng mga kapatid nating may karamdaman, lalo na po ang ating pastor. Anyway, mamaya po may announce po ako patungkol sa ating pastor dahil magsisimula na po yung kanyang therapy, no, itong bukas, no, sa Lunes. So, at patuloy din po natin panalangin ng ating bansa. Amen? Tayo po yung manalangin. O aming Ama, maraming salamat po na dahil po kami uli bilang iyong bayan. Nasabi niyo nga po kung iyong bayan na tinawag sa iyong pangalan ay magpakababa. Manalangin, hanapin ang iyong mukha at talikuran ng aming mga masamang gawa. Kayo po ay may ginig mula sa kalangitan at hindi po Panginoong pagagalingin ang aming bayan. O aming Ama, kami po ay patuloy na nagkakaisa bilang mga miyembro ng iyong katawan at aming tinataas o Diyos. Patuloy namin dinadalangin ang aming bansa na maghari po, Panginoon, ang katotohanan, maghari po, Panginoon, ang katwiran, ang katarungan, Panginoon. At lumagana palalo ang pagkakilala sa inyo. Lord, kayo na po patuloy na tumabay sa aming mga namumuno. Alam niyo po ang mga kaganapan sa aming bansa. Dalayan po namin na patuloy po kayo, Diyos, na kumilos sa kanilang mga puso. At patuloy, Panginoon, na baguhin niyo po sila upang tunay, Panginoon, na sila ay makapamuno ng may katwiran at may katapatan. At tulungan niyo rin po kami, Ama, na patuloy kami manalangin, Panginoon. At hindi kami madala sa mga sa galit, hindi kami madala sa mga negatibong damdamin. At tunay na kami ay maging liwanag, kami maging ilaw, Panginoon, sa aming bansa sa mga panahon ito. Panginoon, ganoon din po, patuloy namin tinataas sa inyo ang mga kapatid po namin may mga karamdaman. Ilan niyo po sila, parang pa sa kanila, inarito ngayon sa aming kalagitnaan. Patuloy niyo po iumunat ang iyong kamay sa kanila at umuha kayo ng himala at babalaghan sa pangalan ng iyong bugtong na anak ang aming Panginoon Jesus. Lalo po, Panginoon, sa aming pastor na patuloy po ang mga nakaranas ng pagsubok sa kanyang kalusugan. Dalayan po namin ang patuloy na masaganang biyaya po ninyo at kapangyarihan niyo, Panginoon, ang umilo sa kanya. At kayo po ang managumpay, Panginoon, sa kanya. Salamat po, Diyos. At maging sa bawat sa amin ngayon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na nakaunawa at puso nakikinig at nagpapatuto sa inyo. At ang lingkod niyo po ito ay wala niyo itago sa likuran ng iyong kalwalhatian. Salamat po, Ama, at sa inyo po namin pinagkakatiwala sa sandali ito. Naktunin nga o Diyos na bawat isa ay hindi lang maging tagapakinig, kundi maging tagagawa ng iyong salita upang sa gayon ay maranasan namin ang pagpapala niya. Salamat po, Ama, at sa inyo po namin binabalik lahat ng kapurihan at kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at ang lahat ng malaman Diyos ay magsabi na Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Praise God ang Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. So, ngayong umaga po ay sisimulan po natin ang panibagong mensahe. Pero ito po ay patungkol pa rin sa may kinalaman pa rin sa pagbabago na ginagawa sa buhay natin ng ating Panginoon. Baling ang paksang ito ay hindi isang sabi natin, hindi tayo magiging komportable sa mensaheng ito, pero kailangan po natin mapakinggan, kailangan po natin malaman dahil
Isa po ito sa mga ginagamit ng Panginoon para tayo ay patuloy na mabago at tayo ay maging katulad na nino. Sino ang gusto nila na maging katulad natin? No? Okay, so hindi ang ating hindi ang iyong tao, kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen? So, ang pamagat ng mensahe po natin ito ay transform through discipline. No? Tayo po ay binabago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagdidisiplina sa atin. So, actually, yung salitang yun, yung discipline ay maraming nag-uudyok ng maraming alaala sa atin. No? Dahil ngayon, pag sinabing discipline, ang pumapasok agad sa isipan natin ay yung mga pagkakataon na tayo ay didisiplina ng ating mga magulang. No? At maring din natin talaga makalimutan yung mga paraan na ginamit nila para tayo disiplinahin. No? Kaya nga, isa po talaga sa misunderstood. Yung maring din talaga natin na ang maigi at maring isa sa mga hindi rin natin nagugustuhan paraan ng Diyos na pagbabago ng buhay natin ay yung kanyang disiplina. Sino ba sa atin dito nakaranas na siya i-disiplinahin ng kanyang magulang? Amen. Kaya ko kahit yung dinagtaas ay dinisiplina rin. Okay. Halimbawa pag ako binigit yung disiplina, hindi ko makalimutan yung mga panahon na ako ay pinapadapa ng aking tatay sa sopa, no? At ako ay pinapalo ng sinturon. Okay, hindi ko makalimutan yan. Okay, patagal na nangyari yun, pero hindi ko makalimutan yan. Ano? Pero hindi naman ako madalas paluin ang tatay ko. Siguro mabait naman yata ako. Anyway, pero balik kayo din, meron kayong mga sariling karanasan, no? Kung paano kayo dinisiplina ng inyong mga magulang. At maaaring yung paraan ng pagdisiplina nila ay masakit. No? Dahil dati may mga paraan ng disiplina na hindi na pwede ngayon eh. No? Ano yun? Yung iba daw ay pinapalugod sa asin, di ba? O kaya sa unggo, di ba? Yung iba talaga pinapalo, no? Hindi ko alam kung paano kayo dinisiplina. Pero alam natin na yan ay minsan o madalas masakit at maaaring nakakahiya pa yung paraan ng pagdisiplina sa atin. Amen? Pero alam nyo, huwag nating isipin na ang pagdisiplina ng Diyos ay katulad ng pagdisiplina ng ating mga magulang. Dahil makikita natin na ang Diyos ay una, siya po ay talagang nagdisiplina dahil mahal niya tayo. Siguro pangunahan ko na po kayo. At maiingat din ang pagdisiplina ng Diyos sa atin. So, ngayon po, I hope na lalo natin maunawaan yung disiplina ng Diyos at paano tayo tutugon sa kanyang pagdisiplina sa atin sa paraan na talagang tayo ay mahikinabang o tayo ay mababago ng pagdisiplina ng ating Panginoon. Now, siguro una sa lahat, kailangan maunawaan naman natin, ano bang ibig sabihin ng disiplina? What does God's discipline or discipline mean? So, kailangan balikan natin ang mga original na nakahulugan ng mga salita sa Biblia. At yung salitang discipline, no, sa halimbawa sa Grego, no, sa Greek language, diyan unang naisulat ang Bagong Tipan. Binanggit ko lang yung word niya, pero hindi naman kailangan i-memorize yan, ano? Pero ang ginamit na salita na noun para sa discipline ay paideia. Pero tingnan niyo mga kapatid ko na ibig sabihin ng paideia. Ang ibig sabihin ito ay the training of a child.
So, tayo kasi pag naisip natin disiplina, ang naisip natin agad ay parusa. Pero ang ibig sabihin ng discipline sa Bible ay training, pagsasanay. Pagsasanay sa isang bata. At kasama na rito yung instruction o pagtuturo sa kanya. At kasama na rin dito yung correction, yung pagtutuwid. So, kung yan ang ibig sabihin ng disiplina, yung pagtutuwid pala ng Panginoon sa atin ay bahagi lang ng overall na discipline ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, no? Parang yung mga magulang, sino pong mga magulang dito? Taas ang kamay. Amen. No? Taas yung mga kamay niyo. Dahil pinagmamalaki namin kayo na kayo ay pinagkatiwalaan ni Lord ng mga anak. Hindi ba, hindi naman sa lahat ng oras ay puro pagtutuwid o sabihin natin sabihin natin yung hindi mga sabihin na rin natin yung bang meron tayong ginagawang pagpaparusa o kayong pagpaparusa sa inyong mga anak. Yun na ba ang ginagawa ninyo? Di ba hindi? No? Kayo ay nagtuturo din sa inyong mga anak. Amen? Yeah. No? At pag sila ay tinuruan ninyo, siyempre alam nila kung ano ang tama at mali, yung inaasahan nyo sa kanila. At pag hindi nila nagawa yun, doon na papasok yung inyong pagtutuwid sa kanila. Okay mga kapatid? So, malawak o malawak yung salitang discipline. Yung verb naman for discipline, sabi, is to train children. So, pagsasanay ulit sa mga bata. At kasama na rito yung malawak na ideya ng pagtuturo o kaya education. At ito ay isang pagtuturo na una, it is gracious. So, sa Panginoon, ang kanyang pagdisiplina ay meron pa rin habag. Okay, mga kapatid? No? Hindi ito malupit na pagdisiplina. Pero ito ay firm o matatag. At sabi na, kaya ang ibig sabihin ng to discipline is to chastise. Yung salitang yung mag-isa nagagamit sa Bible yan, yung chastisement. Ano ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ng chastisement ay correcting with words, reproving, and admonishing. Okay. So, kasama sa pagdisiplina yung pagsaway. Yan yung correcting with words. Later on, ipapakita ko po sa inyo yung mga levels of discipline ng Panginoon sa atin. Pero, actually, nabanggit na ngayon isa rito. Ibig sabihin, kasama sa pagsasaway ng Panginoon sa atin ay yung pagtutuwid niya sa pamamagitan ng salita. Reproving, yan po yung pagpuna, and admonishing, meron pa rin, pagsaway. So, gumagamit siya ng salita para tayo ay ituwid o tayo disiplinahin. Diba, yung mga magulang, no? Halimbawa, pag merong ginawa yung anak nyo na hindi tama, ano munang gagawin ninyo? No? Diba, pagsasabihin niya muna sila, diba? Sabihin niya sa kanila, anak, huwag mong awayin niya kapatid mo. Okay? So, ano muna? Salita muna. So, ay ganoon din sa Panginoon. At pangalawa, meron na tinatawag na chastening by inflicting evils and calamities. Now, meron ng pagsaway na may kasamang sabihin natin, meron kang gagawing masakit para matuto sila. Okay, now, ito kasi kinuha ko lang po ito
sa tinatawag na yung Dictionary of Biblical Words. So maaring hindi tayo komportable dito sa sinabing inflicting of evils and calamities. Parang sinasabi kasi, ang Diyos nagdudulot ng mga masasamang bagay o kaya kalamidad sa atin. Pero later on, makikita natin na meron talaga mga pagkakataon na talagang isang anak niya ay napakatigas talaga ng ulo sa kabila ng maraming pagtutuwid. Hayaan ng Panginoon na siya ay makaranas talaga ng masakit na sabihin natin parusa mula sa Panginoon. Okay, so makikita natin yan later on. Actually, kasama rin sa yung pagtutuwid, yung to chastise, o sa pagdisiplina is to chastise with blows or to scourge. No? Pag sabing blows, yung pagpalo. Pagpalo. Okay? Sino rito ang mga pinalo na ng kanilang mga magulang? Amen, di ba? No? Okay? Ngayon, may mga nagsasabi na hindi na daw dapat gawin yun, no? Although sa Bible, lalo na sa Proverbs, may sinasabi doon na spare the rod and you will spoil the child. Okay? Pag hindi mo ginamit yung pamalo, may spoil mo ang anak mo. Okay? So, meron sinasabi ang Biblia tungkol doon. Pero siyempre, hindi basta makapalo ka lang, no? Kailangan talaga merong proper way at meron din talagang proper age, no? Na paluin mo isang bata. Hindi na pwedeng halimbawa, malaki na siya, papaluin mo pa, di ba? So, hindi gano'n. Anyway, so meron pang ibang kahulugan yung discipline. Yung word na discipline, galing po yan sa isang Latin word na discere, na ibig sabihin ay to learn. To learn, o kaya matuto. So the Bible persistently features discipline as the great reinforcer of the teaching, learning process. Sabi po yun ni Dr. Harold Sala. Kung kilala niyo siya, dati may program yan si Harold Sala sa DCAS, yung Guidelines for Living. No? So, sabi niya, ang Biblia ay at patuloy na isinasalarawan ang disiplina bilang isang reinforcer. Ibig sabihin, talagang nakakatulong yan para sa isang bata na siya'y matuto. Okay, so now tingnan natin yung object and purpose of God's discipline. Pag sabi yung object, sino ba ang dinidisiplina ni Lord? Sino ang dinidisiplina ni Lord? Okay, binasa natin kanina sa Hebrews chapter 12. Sa verse 6, nabasa natin dyan na sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Sinong anak ang tinuturing dito? Siyempre, anak ng Diyos. Sino rito ang anak ng Diyos? Sasamangay? Amen? Okay. So, sabi rito, dinisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak na kanyang minamahal. O natin kalimutan yan, na kaya tayo dinisiplina ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Amen. Okay, mahal niya tayo. So, babasahin natin yung verse 7 and 8 ng Hebrews chapter 12. Ito sabi, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama? Meron ba sa atin itong hindi tinuwid ng kanyang magulang? Meron? Sana wala. Kasi mahirap kung gano'n. Mahirap yun. Talagang sa pag-aaral, yung mga bata talaga na lumaki na walang disiplina, sila ay nagiging talagang wala talaga silang kaayusan, no? Sa buhay nila, paglaki nila, no? Sila yung
walang restraint sa sarili nila, wala silang pagpipigil, no? Wala silang limitasyon, walang boundaries. No? Kaya mahalaga talaga na maranasan natin yan. At sabi rito, kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Okay? So, lahat ng mga anak ng Diyos, asahan natin na tayo ay itutuwid ng ating Panginoon. Amen. No? Dahil, actually, ang tanong, bakit ba tayo didisiplina ng Panginoon? Ang issue kasi, mga kapatid, ang gusto i-address ni Lord na issue sa buhay natin ay ang kasalanan. No? The issue is sin in our lives. At tayo ay nakilala ng Panginoon, nagkakasala pa rin tayo. Amen, mga kapatid? Okay? So, gusto ng Panginoon na ma-address ka agad yung nagagawa nating kasalanan. Sabi nga sa Psalm chapter 39, verse 11, nakita ko po itong verse na to. Ang sabi sa English, when you rebuke and discipline anyone for their sin, you consume their wealth like a moth. Surely everyone is but a breath. So sabi, kung ang tao ay magkasala, ang parusa mo ay galit, parang isang gamo-gamong pinatay ang iniibig, tunay na ang isang tao ay hangin lamang ang kaparis. So, gusto ko lang makita natin dito, yung dahilan, bakit niya tayo nire-rebuke? Bakit niya tayo sinasaway? Bakit niya tayo dinidisiplina? Ang talagang dahilan ay dahil sa ating kasalanan. Yun ang ina-address ni Lord sa atin. Tingnan natin yung purpose. Bakit ba tayo dinidisiplina ng Panginoon? Kailangan malaman natin ito kaagad. Ang pagdisiplina ng Diyos ay para sa ating kabutihan. And it is for our good. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 10, God disciplines us for our good. Okay? Sino dito dahil dinisiplina siya ng kanyang magulang ay napabuti ang kanyang buhay sa kamay? Ako, siguro dahil ako ay napalo ng magulang ko, pero hindi ko na maalala kung actually, best na lang naalala ko ay parang meron pang pagkakataon. Pero siguro dahil sa pagpalo ginawa sa akin ng tatay ko, ay nadala ako, natuto ako, kaya umipos na ako dun sa hindi ko na maalala kung bakit ako pinalo pero nakatulong sa akin yun dahil in fact, hindi na uli ako pinalo sa ganung paraan ay iniwasan ko na yung dahilan kaya ako napalo ng aking tatay. Amen? So it is for our good. Ano yung good o ano yung kabutihan na nagagawa ng pagdisiplina sa atin ng Diyos? Gusto ko na magbigay ng ilang mga dahilan. Medyo i-run through lang natin ito. Pero ito ay nasa Hebrews chapter 10. Sabi dito sa verse 10, okay, sabi sa English, in order that we may share in His holiness. Sa loob ng maikling panahon, itinatuwid tayo ng ating magulang ayon sa inakala nilang mabuti. Ngunit, itinutuwid naman tayo ng Diyos ay kabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. So, isang layunin ng Diyos, gusto niya na tayo ay maging banal. Sino rito gusto maging banal? Okay? So, alam natin na pag sinabing holiness, hindi naman yan yung sinless perfection na hindi na tayo magkakasala. Pero ang ibig sabihin nun, talagang ang buhay natin ay inilalaan natin para gamitin ng Diyos. Okay? So, dahil sa disiplina ng Diyos sa atin, nagagawa natin na hindi na natin ilaan
o iukol yung buhay natin para gumawa ng kasalanan, no? Kundi gawin na yung nais ng Diyos. At yun yung sabihin ng kabanalan. Okay? That we may share in His holiness. Pangalawa, sabi sa verse 11 ng Hebrews chapter 12, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Now, ito mga kapatid, meron talagang degree ng discipline ang Lord sa atin na talagang masakit. Pero yung mga unang mga, yung sabihin natin first level ng discipline ng Lord sa atin, hindi naman ganun masakit. Pero pag talagang nagpatuloy pa tayo sa kasalanan, na sa kabila ng pagtutuwid, pagsaway ni Lord sa atin, later on magiging masakit na talaga. Okay? Papaliwanag natin later on. Pero sabi rito, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Sabi rito, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naging peace. Ngunit pagkaraan yun, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Amen? So meron dyan pinanggit na righteousness and peace. Pero maganda yung sinabi sa Tagalog eh. Ito ay lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Dahil para sinasabi rito, mga kapatid, pag tayo ay hindi namumuhay ng matuwid, hindi tayo payapa. Totoo ba yun? No? Pag tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan, payapa ba tayo? Hindi. Basta inuusig tayo ng budhi natin. O kaya, nandyan yung, sabi nga, pag tayo nakagawa ng kasalanan, nabibigyan natin ng bighati ang banal na Espiritu. Hindi tayo payapa at hindi tayo masaya. Amen, mga kapatid? Pero pag tayo ay tinuwid ng Panginoon at tayo ay nagpasakop sa pagtutuwid ng Panginoon, sabi rito, magiging matuwid ang ating pamumuhay, no? At magkakaroon tayo ng kapayapaan bunga nun. So, righteousness and peace. Talagang, ang gusto ng Lord talaga maging mamuhay tayo ng matuwid. O kaya sa ibang salita, mabuhay tayo ng tama. Okay? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. So, yun ang isa pang layunin kung ba tayo disiplina ng Panginoon. Alam niyo siguro, hindi ko na nasulat yan, pero sa awit, sa Psalm 119, verse 67, sabi po ay, ang sariling dati-rati na mamumuhay ng baluktot, nang ako'y parusahan, salita mo ang sinunod. Okay? So, sinasabi ng maawit na dati, nung di pa siya nakaranas ng disiplina ng Panginoon, baluktot yung pamumuhay niya. Pero dahil sa disiplina ng Panginoon, naging masunurin na siya sa salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. Pwede rin natin basahin yung verse 165. Kasi sabi rito, ang magmahal sa utos mo ay mapayapa, yung buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. So, ang sinasabi lang dyan, pag tayo ay nagmamahal sa salita ng Diyos, sinusunod natin ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan. So, yun ay nabasa natin kanina sa Hebrews chapter 12, verse 10. Pag tayo ay namumuhay ng matuwid, tayo ay may kapayapaan. Okay? So, ano pa? Pangatlo, tayo ay dinisiplina ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng kaalaman at pangunawa. Ito ay mabasa natin sa Proverbs chapter Proverbs chapter 12, verse 1. Whoever loves discipline loves
knowledge. Okay, now, ang knowledge, syempre, kaalaman. Di ba? Pero sa Tagalog, ang pagkakatranslate ay pangunawa. Proverbs chapter 15, verse 32, the one who hates correction gains understanding. Ang mga nakikinig sa pagtutuwid ay nagkakaroon ng pangunawa. Wala na, hindi. Wait. Okay. Sinasabi dito, kapag tayo ay dinisiplina ng Panginoon, tayo mga kapatid ay lalo nagkakaroon ng Yes, sir. kaalaman at pangunawa. Kasi meron tayong natututunan. Dahil tayo ay nakaranas ng disiplina ng Panginoon. Okay, meron tayong natututunan, meron tayong bagong nalalaman at naunawaan dahil tayo ay dinisiplina ng Panginoon. Okay? Ito maganda, pang-apat. Pag tayo disiplina ng Panginoon, lalo tayong nakapagtuturo sa iba. Okay? That we may show others the way of life. Sabi sa Proverbs chapter 10, verse 17, whoever heeds discipline shows the way to life. But whoever ignores correction leads others astray. Okay. Di ba pag merong, halimbawa, merong pagtutuwid na ginawa ang Lord sa atin, dahil natuto tayo doon, kaya na nating turuan yung iba. Kaya natin sabihin sa iba, na baling na nasa ganun ding sitwasyon na kinilagyan natin dati. O kaya, merong ganung sabihin natin pagbaka na naranasan natin, matuturuan natin sila. Kaya na mapalit, no? Sabi natin sa kanila, oy, wag mong gawin yan. Kasi, alam mo, nung ginawa ko, nung ganyan din ako dati, talagang di naging maganda ang resulta noon. Pero ito ang tinuro ng Panginoon sa akin na dapat kong gawin. So, natuturuan natin ang iba. Pero pag tayo ay hindi nakikinig sa pagtutuwid, anong nangyayari? Naliligaw pa natin ang iba. Amen? No? Kasi baka ganoon din ang sabihin natin, baka tularan ng iba yung halimbawa natin na mali. So, yun ang isa pang layunin kung bakit tayo nadidisiplina pa yun para maturuan din natin ang iba. Now, eto, yung susunod ay medyo ano sabihin natin, ganoon ba talaga? Pero tingnan niyo po mga kapatid. Meron sinabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 32. Basahin ko lang po. Nasabi rito, ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo tinutuwid niya upang hindi tayo maparusa kasama ng sanlibutan. Okay, alam ko minsan yung mga ganyan mga salita parang mahalingin lang tayo. Yung sabihin, papaparusahan pa ba tayo? Sabi rito, tayo daw ay sa Ingles, sa dirang na salita that we will not be condemned with the world. Okay? Kaya doon tayo hinahatulan ng Panginoon
Okay, tinutuwid ng Panginoon para hindi raw tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Okay. Kasi ang ano dito, ang context nito, yung mga kapatiran sa Corinto. Sabi sa verse 29 and 30, basahin ko lang po sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi pinahalaga ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanya sarili. Ito ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Ibig sabihin, doon sa Corinthian Church, may mga kapatiran doon na nagkasakit. No? Meron doon mga kapatiran na sabi, nanghihina physically. At may mga napatay pa. Bakit? Dahil hindi nila pinahalagahan ang katawan ng Panginoon. No, meron ako na-encounter isang paliwanag dyan. Kasi may mga kapatiran sa Corinthian Church na nagpapatuloy pa rin sa tinatawag na grievous sins. Yung kasalanan talaga na mabigat. At hindi sila nagsisisi. At nagpapartake pa sila sa banal na hapunan na parang okay lang sila. No? So alam natin sa Corinthian Church, meron dyan merong sexual immorality, no? Merong mga pagtatalo-talo. Okay? So parang sinasabi ng Apostol Pablo, parang wala sa inyo yung katawan. No? Parang okay lang sa inyo magpatuloy sa kasalanan. Hindi nyo naisip na makaka-apekto yun sa katawan. Tapos tumatanggap pa kayo ng banal na hapunan. Kaya dahil doon, pinitulad ng Panginoon na kayo, ang iba sa inyo ay manghihina, magkasakit, at mamatay pa. Okay? So, ang sabi ni Pablo, kaya tinutuwid kayo ng Panginoon para hindi na kayo maparsa kasama ng sanlibutan. No? Mabigat ang Diyos pagpaparusa, lalo na sa mga yung lumalabag sa Kanya. Okay? Ayaw ni Lord na papasama tayo doon sa mga ganong klase ng tao. Kaya, God disciplines us so that we may not be condemned with the world. Now, pinakahuli. Okay na kayo mga kapatid? No? Medyo seryoso na yung ating mga usapan Pero makikita nyo later on na pag maunawaan po natin ito ay magiging lalong maganda ang buhay natin. Okay? So, pinakahuli, at ito, nakuha ko to sa isang libro, yung Secret of the Vine. Isang dahilan din kaya tayo dinisipin ng Panginoon dahil gusto niya na lalo tayong maging magbunga. Amen? Amen. No? Sino nito gustong maging fruitful, maging mabunga sa kanyang buhay Kristiyano? No? Isipin para tayo yung sinasabi ng Panginoon na yung sanga na nakapit sanga na nakapit sa puno na namumunga ng sagana. Amen, mga kapatid? Gusto ni Lord yun. Pero may mga sanga na hindi namumunga. At gusto ko na yung paliwanag yan in a short while. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 3, every branch in me that does not bear fruit, He takes away or lifts up. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Now, alam nyo, sabi ni Bruce Wilkinson sa kanyang libro na medyo unfortunate yung pagkaka-translate ng verse 3. Kasi ang translation ay every branch in me that does not bear fruit, it takes away. So, yung iba, pinapaliwanag, ganito ang pagkaintindi nila. Pag tayo daw
ay hindi namumunga, tayo ay puputulin sa puno. Okay? Kasi marami ako narinig yung paliwanag. Tayo daw ay puputulin sa puno. Pero ang ibig sabihin talaga ng takes away ay hindi yung puputulin. Bagamat yun yung translation sa Tagalog. Kahit sa Tagalog, ang sabi, pinuputol niya ang bawat sanga hindi namumunga. Okay? Kaya, ganito ang interpretasyon ng iba. Pag hindi ka namumunga, unang interpretasyon, pag hindi ka namumunga, baka hindi ka Kristiyano. No? Ano ba yung bunga na tinutukoy? Parang bunga ng buhay na patuloy na binabago ni Lord, na buhay na nagpapakita ng pagbabago, o kaya bunga ng meron kang mga naakay, di ba? At marami pang iba. Meron ba nagsabi, kapag ikaw, if you persist in a life without showing evidence of your salvation, you lose it. Parang sinasabi. Okay, Kristiyano ka, hindi ka namumunga, dahil hindi ka namumunga, puputulin ka mula sa puno, ibig sabihin, mawawala yung kaligtasan mo. Mali yun. Mali yun. Dahil ang kaligtasan natin ay hindi nakadepende sa ating gawa. Amen mga kapatid? No? At eto, sige, eto na lang. Then, mali yung unang interpretasyon na pag hindi ka namumunga, baka hindi ka Kristiyano. Bakit? Kasi sabi ni Lord, every branch in me. Diba? Bawat sanga, yung sanga na yun, nakakabit sa Kanya. Pero hindi namumunga. Okay? Now, the mere fact na sinabi nakakabit sa Kanya, in me, ibig sabihin, ikaw ay merong personal na relasyon kay Kristo. Ayan mga kapatid? Yung in Christ na term, ginagamit yan sa Bible, 1 Corinthians 1:30, hindi na natin babasahin lahat ng matalatang yan. Pero naalala niyo sa 2 Corinthians 5:17, sabi dyan, if anyone be in Christ, he is a new creation. Sino mang naipag-isa kay Kristo ay sinang-follow nila. So yung in me na yun, or in Christ, tumutukoy yun sa mananampalataya. Kaya itong sanga na to, ligtas to. Ang tinutukoy nito ay Kristiyano, ligtas siya. Pero hindi siya namumunga. Ang tanong, bakit hindi siya namumunga? At may magandang paliwanag siya. Dun sa libro na yun, yung Secrets of the Vine. Basta ganito doon pala yun. Sino ba sa inyo nakakita na ng, although medyo patalang naman sa atin yata yung punong ubas, ano? Sino sa inyo nakakita ng yung halaking grapes? Sino nakakita? Okay. Saan, pag meron kang punong ubas, paano siya lumalaki? Siyempre gumagapang siya. Pero pagagapain mo ba siya sa lupa? Hindi. Kailangan mo siya paakyatin. Okay? Doon siya lalago. Paano kasi kung siya ay hayaan mo lang na manatili sa lupa, ang mangyayari pala dyan, ito paliwanag ito ng isang owner ng isang vineyard, no? Na daw yung siyempre nagkakaroon ng lupa, no? Nagkakaroon ng mga peste, no? Doon sa yun, kung yun ay nasa lupa. Kaya ang ginagawa ng mga may-ari ng yung mga vineyard, tinitingnan nila yung mga puno nila. Tinitiyak na walang branch na babagsak sa lupa. Iaangat talaga nila yan. Kasi pag yan ay nasa lupa, nagkakasakit at hindi namumunga. Tuwa niyo mga kapatid?
Kaya ginagawa, sabi nga rito, ginagawa ng vine dresser, he takes up, inaangat niya yung sanga na yun. No? Para at inalis niya yung mga dumi. Inalis niya yun. Sabi ni Bruce Williamson, when the branches fall into the dirt, God doesn't throw them away or abandon them. Yun nga, yung kwento nga nung yung may-ari ng ubasan. Sabi, anong ginagawa nyo? Pinuputol nyo na ba yung sangat? Tapos tinatapon yun? Sabi, hindi, mahalaga yun. Kaya gagawin nila, iaangat nila. Ilinisin nila, iaangat nila. At mamumunga uli yun. Tawa niya mamalit? Ganon din sa buhay Kristiyano natin. Pag hinahayaan natin ang kasalanan sa buhay natin, narurumihan tayo, hindi tayo namumunga. Pero ang gagawin ng Panginoon, iaangat na tayo, o kaya gagawa siya ng mga pagtutuwid sa buhay natin para harapin natin yung kasalanan na yun, hingin natin ang tawad sa Panginoon, at magpanibagong buhay tayo. Para tayo ay mamunga na kay Lord. Amen, mga kapatid? Sabi nga, God doesn't throw them away or abandon them. He lifts them up, cleans them off, and helps them flourish again. Tingnan niyo yung verse 3 ng John chapter 15. Sabi ng Panginoon, you are clean because of the word I have spoken unto you. Malinis na kayo dahil sa salitang sinabi ko sa inyo. Okay, yan ang gusto ni Lord. Kaya tayo didisiplina. Yung harapin natin kasalanan natin, ipalinis natin kay Lord. Para lalo tayong maging mabunga at lalo tayong makaranas ng buhay na nais ng Panginoon na ibigay sa atin. So, sisimulan ko lang po ito, mga kapatid, yung degrees of God's discipline. At hinawa ko po ito doon sa secrets of the vine. Ang unang antas o degree ng discipline ng Lord sa atin, katulad ng isang magulang, ay yung tinatawag na rebuke. Rebuke. Okay, minsan sa atin, pag sinabing rebuke, ang isip natin agad yung malakas na salita, di ba? No? Kaya nga, si Satanas, nire-rebuke natin, I rebuke. Di ba? I rebuke you, Satan. Di ba? Sabi natin yan. Pero, ang ibig sabihin po ng rebuke ay pagsaway. Ha? Sino ulit mga magulang dito? Yan. Kayo ba ay nagsasaway sa inyong mga anak? Ha? Okay. Ba't nyo sila sinasaway? Kasi meron silang mga maling nagagawa, di ba? Di ba? Nakita yung anak mo na naglalaro doon sa kali. Di ba? No? Hayaan mo lang ba yung gano'n? Hindi, sasawayin mo. Di ba? Tatawagin mo. Sabi mo, halimbawa, Henry. Tawagin mo, Henry, balis ka sa kalsada. Yeah. So, sinasaway mo siya sa pamagitan ng salita. Yun ang unang level. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 5, and have you completely forgotten this word of encouragement? Nabasa natin ito kanina, no? My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Okay? Huwag daw tayong pahinaan ng loob pag tayo ay Kanyang sinasaway. Sinasaway na tayo sa pamagitan ng salita. Pero iba, kahit walang salita no? Meron dyan mga magulang na kahit yung basta tumaas lang daw yung kilay, no? O kaya medyo lumaki yung mata. Di ba? No? Alam na nung anak niya. No? Sino sa inyo gano'n ang magulang niya? No? Yung Nakuha sa tingin. titigan ng kayo, no? Nakuha sa tingin. Nakukuha sa tingin.
Okay? Pero si Lord, wala kasi siyang physical na mata, kaya hindi niya magagawa sa atin yon. Kaya familiar na yung tatawagin mo talaga yung pangalan niya. God can make Himself heard in many ways. Ito ang mga paraan ng Diyos para tayo ay Kanyang sawayin. It may be a prick of our conscience. Ako, konsyensya. Yun sinabi na ako, konsyensya tayo. Naisip natin, ay, mali yung nagawa natin. Okay? It may be a timely word from another person. So, meron kang napakinggan, o meron kang kausap, o halimbawa, pwede rin halimbawa, meron ka na pinapakinggang mensahe, o kaya nakikinig ka sa, nagtuturo sa inyo sa Bible study, o kaya nakikinig sa preaching, merong salita na nagsasabi sa iyo na tumutukoy sa isang maling nagawa. O kaya pwedeng sa salita mismo ng Diyos na yung binabasa. Okay? Yun, magiging ko na, preaching of God's Word or conviction by the Holy Spirit. We should always have our ears open for them. And if however we harden our hearts and close our ears, we force our Father to intensify the correction. So, doon pala, pag meron ng sinabi si Lord sa atin, pag meron siyang tinukoy na kasalanan sa atin, doon pala, dapat, anong gagawin natin? Aminin natin at humingin tayo ng tawad kay Lord. Hindi nga mawalid? No? Pero kung di natin gagawin yun, kung patitigasin natin ang puso natin, sara natin ang pandinig natin, sabi dito, we force our Father to intensify the correction. Hindi yan palapang-palalampasin ni Lord. Kung yung unang paraan ng pagtutuwid niya ay hindi natin pinakinggan, merong susunod na mas mabigat. Ayan mga batid. Ayan mga batid. So ano yung mas mabigat na yun? Yan ay sa susunod na kabanata. Kasi mag-agas 12 na. Okay? Pero alam nyo, nung ito ay aking pinag-aaralan, naisip ko, yung palang mga paalala ni Lord sa atin, sa kanyang salita, o sa mga mensahe na papahinggan natin, yung pala ay paraan ng Diyos para tayo ay sawayin. And, nakikinig ba? O ba ako? Nakikinig ba ako doon? O kaya yung pag may sinasabi ng banal ng Espiritu sa akin, nakikinig ba ako ron? Kasi, yon ay kasang bahagi na ng pag-disiplina ni Lord sa akin. At ganoon din sa atin natin. Yan nga mga kapatid. So, tutuloy po natin ito next Sunday and I hope na meron po kayong mga natutuwa ngayong umaga. Tayo manalangin. Maraming salamat po sa panahon na kami po ay napakinig ng salita. Alam po, Panginoon, maaaring ang paksa na ito ay hindi komportable sa aming pandinig. Pero alam po na kailangan po namin itong maunawaan. Dahil ito ay kasama sa paraan ninyo para kami ay patuloy na baguhin ninyo. Pero tulungan niyo po kami, Lord, dahil alam po namin na hindi po kami parating bukas sa inyo pong paalala at pagtutulid sa amin. Bigyan niyo po kami ng puso na nakikinig at puso na tumatanggap ng kasalanan o pagkakamali at puso nagpapakababa sa inyo pong harapan. Salamat po, Ama. Ito lang po ang isang panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.
tayo. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, bago tayo magbigay, gusto ko lang pong ipaalam na po sa inyo, kapatid, na kailangan po ang ating pong pastor ay kailangan po talagang dumaan sa therapy. Dahil meron po talaga mga nakita sa x-ray niya, sa kanyang spine, at even yung sinama ko siya doon sa isang hindi naman clinic yun, pero parang wellness center niya sa Pilar. At natuloy talaga kung ano yung dahilan kaya malimit sumasakit yung paa niya, namamanhid yung ano niya. At yun ay meron nga doon sa spine niya, tsaka sa basta may mga nagde-deteriorate na mga bahagi ng kanyang katawan. May mga naipit na ugat, yung mga gano'n. So, nag-avail po siya ng isang package na therapy session. 6 na session po yun. Pagsisimula bukas, na kailangan niyang makompleto sa loob ng 1 buwan. Pero, syempre may bayad po yun. No? Ang halaga po ng 6 na session ay 12,750. Okay? 12,750. At nag-down na nga po kami, medyo inapunuan lang muna para ma-close na yung parang agreement of package. Pero actually, kailangan po talaga itong ma-full payment bukas sa unang session niya. So, nag-a-appeal po kami sa inyo mga kapatid. No? Na I pray na talagang ma-raise natin itong amount na to, 12,750, para talagang, although sinabi naman talaga na hindi na-assure na 100% o wala yun, pero at least mag-improve. Pero ang pag-pray din natin kapatid na merong improvement na mangyari. Okay. Kaya nasabi lang kasi yung doctor na kung sakaling ganun pa rin yung kanyang nararamdaman after yung mga sessions na yun, baka kailangan talaga mag-undergo na siya ng MRI. Pero titingnan muna natin itong 6 na sessions na to. So, una, pag-pray natin. At pangalawa, tumulong po tayo. Kung meron kayong maibigay ngayon during our offering, ma-appreciate namin. Pero kung kayo ay gusto nyo ng mga sunod na araw na to, pwede namang ihabol, pwede rin po. Okay? So, yun po, isama po natin sa prayer ang ating pastor. At tumulong po tayo. So, pakinggan po natin yung exhortation sa atin. Sa ating Ayan po, muna po tayo sa isa po pong bahagi ng ating gawain, ang pagbibigay. Yung babasahin ko po ngayon na Bible verse, hindi po to usually maririnig po natin talaga sa offering, sa pagbibigay. Pero alam po natin lahat. So, bago po natin basahin, tayo po muna yung manalangin. Yes, Father, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Nagagamitin niyo po ang lingkod, Panginoon, upang maibahagi, Panginoon, ang nais mo ipaalala sa bawat isa sa amin. Lord, kayo na po, Panginoon, na magbukas ang puso isipan ng bawat isang Father God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gawin kung ano po, Panginoon, yung kalooban mo, kung anong gusto mong gawin namin, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Bigyan po kami ng pusong tapat, Panginoon, sa pagbibigay sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. Ito po, makikita po natin sa James chapter 2, verse 17. Familiar po ba kayo doon? Sabi po doon,
Thus also faith by itself, if it does not have work, is ano po? Is dead. Is dead. Sa simpleng Tagalog po, patayang pananampalataya, walang gawa. Kung makikita po natin, may dalawa pong binigay dito. Ang pananampalataya at ang gawa. But working together. Mas naintindihan ko po to nung nabasa ko po yung sa John 10:37 to 38. Sinabi po kasi dito ni Jesus, kung hindi ko ginagawa ang mga ginagawa, ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan niyo ang aking mga gawa. Sa English po nun, believe my works. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Yung panahon po kasi na po natin, di ba po? Since ayaw maniwala ng mga tao, especially po yung mga Pariseo or nag-represent sa mga self-righteous na mga tao. Sabi niya, sige kung ayaw niyo maniwala sa akin mismo, tingnan niyo na lang gawa ko, maniwala kayo sa ginagawa ko at malalaman ninyo na totoo ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Same way din po sa atin yun. Makikita po na nasa atin ang Panginoong Yesus, makikita po sa atin yun sa pamamagitan ng ating mga gawa. Alam ko po, hindi po tayo pwedeng mag-judge ng faith ng bawat isa po sa atin, kung gaano kaliit, gaano yan kalaki. Pero malinaw po na sinabi, alam po natin na yung pananampalataya po natin, based na rin po sa sinabi ng Panginoong Jesus sa James 2:17, yung pananampalataya natin, malalaman po na yun ay buhay sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ayun po. Ayun. So, kung yung faith po natin, God will provide. Yung work po natin, magagawa po natin magbigay. Kasi alam po natin, di ba, na kaya pong i-maximize ng Lord kung ano po yung natitira sa atin. Yung parang binigay po, yung alam niyo po yung dati, yung nasa salita ng Diyos, di ba po yung 5 tinapay at 2 isda, na-maximize po yun ng Lord. Napakain niyo po ang 5,000 kalalakihan. Kalalakihan na po yun. Hindi pa po kasama yung iba. At malinaw po na sinabi sa Malachias 3:10, yung ikapu po natin, para po yun sa pangangailangan ng ating tahanan. Tahanan ng Diyos. Sinabi ng Lord, ibigay natin ikaw po natin para matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Yung tahanan ng Diyos. At meron po siyang pangako doon. Subukin niyo ako kung hindi ko ibuhos sa inyo ang pagpapala. Diba? Lubos-lubos na pagpapala. Ang Diyos po ang nagsabi nun. Kaya ngayon po, may tanong lang po ako, do we agree that God will provide? Amen. Amen? Amen. Kaya sa oras po na to, I encourage everyone po na ipakita po natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon, pananampalataya natin sa Kanya, sa pamamagitan po ng pagbibigay. Pag-pray na po natin ang ating mga kaloob. Yes,
Heavenly Father, hallelujah, we praise you, Jesus. Sa oras po na to, Ama, kami pinagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy niyo, Panginoon, na pagbibigay, Panginoon, ng pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you for your provision, O Lord, at patuloy po kami nagtitiwala, Panginoon, yung mga nagbigay po, Panginoon, because of their faith, Panginoon. Alam ko na nagtitiwala sila na ikaw ang Diyos na magpo-provide, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. And we know that we can maximize kung ano matitira na sa amin, O Lord, kasi mas malaki pa po yung matitira kaysa sa hinihingi mo lang po sa amin. Kaya maraming salamat po, Ama, ikaw po patuloy na magpala at magbuhos ng iyong pagpapala, Panginoon, sa inyong mga anak, tulad nga po ng pinangako mo, Father God, sa Malakes O Lord. Patuloy po kami umaasa sa inyo, Panginoon, at patuloy niyo po kami tulungan na makita po sa aming mga gawa ang aming pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Marsha. Jehovah Jireh. Amen. So, napagpaalam po ba tayo? Amen. Amen. Thank you, Lord, na tayo po ay dumako sa ating announcements. Women of Faith Fellowship, yan. Mamaya po, after ng second worship service, dito po yan sa ating worship center. Sino yung mga nanay? Pwede po ba kayo bumalik mamaya? Si Ate Celia, no. Anyway, thank you, my Lord. Kingdom Seekers Cluster, meron po silang anniversary. Yan po ay sa Wednesday, June 17, 5:30 p.m. Dito rin po yan sa ating worship center. At sabi nga po, isama po natin ang sa ating panalangin ang tagumpay ng gawain ito. So, Kingdom Seekers. Kay Ate Susan po yan. So, sino yung taga Kingdom Seekers? Wala? Kingdom Seeker Cluster, si Ate Dayan. So, makiisa, pwede po ba kami sumali dyan? Yes. Amen. Water baptism, ayan. So, sa Sabado, June 20, doon po yan sa Cecil Swimming Pool. Magpunta po muna kayo dito po sa ating office ng 9 a.m. para sa pagtuturo. Maghanda po ng 200 para sa entrance fee. Of course, damit, pampaligo, at pagkain. Ayan. Kung kayo po ay 13 years old pataas, of course, born again at regular attender ng ating church, ng BJCC, sa loob ng 6 or 6 na buwan, at nais magpabautismo sa tubig, ayan, mangyari lang na magpatala po kayo sa inyong cluster leader hanggang Martes, June 16. Ayan, so yung milk and honey. Ewan ko. Next, wala na? Young Adult Fellowship sa Linggo, June 21, pagkatapos din po ng second worship service, dito rin po yan sa ating BJCC office. Ay, sa kabila pala. Okay? Victorious Men of God, ang mga tatay. Kuya Henry lang. Tsaka yung to celebrate the Father's Day. Ayan. Sa Linggo na po yan. Kasabay ng Father's Day. Father's Day. Yan. After din po ng ating second worship service, dito po yan sa ating worship center. So, Kuya Richard, topic ko. Attend na. Okay, so tayo po ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Yes, so Lord God. Salamat po, Panginoong Yesus, sa napakagandang mensahe aming narinig. Lord, tulungan mo po kami na maging bukal sa aming puso ang iyong pagdidisiplina, Panginoon. Bilang aming Ama, hindi po kami masasaktan, Panginoon, but ito po ay tuturing nga po namin ng pagsasanay, Panginoon. Lord, salamat po ng iyong mga salitang aming narinig ay pakiselyuhan mo ng iyong banal na dugo, aming Panginoong Yesus, upang manatiling buhay at makatotohanan sa puso ng bawat isa sa amin. Pakiselyuhan mo nga po ito, Panginoong Yesus, ng iyong banal na Espiritu upang matanim ng malalim sa aming mga puso. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, at tumulong sa bawat isa sa amin na maipamuhay
Dahil Lord, ang pakikinig ng salita mo ang siyang tutulong sa amin upang kami ay makapamunga. At tulungan mo kami na mag-abide, Panginoon, sa iyong mga salita at pangako. Kaya Lord, sa iyo na po ibinabalik ang mataas na papuri at ganoon din po ang pag-uwi ng bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang bawat isa kung paano mo iningatan sa pagpunta dito. Ganoon din po. Dagda namin ang aming tahanan na nandudoon ang kagalahan, pagkakaisa, pagmamahalan, at buklod ng isang pag-ibig at layunin na patuloy na ikaw ang maitaas sa bawat pamilya ng bawat isa sa amin. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us all.